So yun, magandang araw ulit sa inyong mga kapatid. Sa backyard dyan. Magandang Lunes sa inyo. So ako ulit si Don Islao. Nag-i-experimento na yun ng mga manok. Ang problema nga lang yung nakaraan mga ka-Islao, kasi yung upload ko na maraming tumawag sa akin dahil doon sa open air kong manok, nagtatanong kung ibibinta ba o hindi. Binura ni YouTube. Binura siya. So di ko alam kung bakit binura. Di ko alam anong violation mga ka-Islao. Basta binura lang siya, nawala bigla. So marami pong nagko-comment doon at nagtatanong kung saan galing at saan ko nabili yung manok na yun. So nabili ko yun doon sa kasama ko sa Bulacan. Kapatid yun, dalawa, isang lalaki, isang babae. Puro sila open air. Open air rin yung lalaki, open air yung babae. So nilaban namin yung lalaki sa Igay, nanalo. So kaso nga lang, pinatay siya ng pabo mga ka-Islao. So yun, balik tayo mga ka-Islao. Dahil yun nga, pinatay siya ng pabo, binili ko uli yung babae. Yung babae, huli ko na binili yung babae. Una ko kasi nabili yung lalaki, kasi pinapalahi ko. So yun, bali sa akin, ilang taon na rin yan. Kinocross ko siya ng kinocross dito sa White Kilso ko. Ang problema, ilan lang yung lumalabas sa kanya na kamukha talaga ng nanay. So ang purpose ko talaga mga ka-Islao ay padamihin yung open air kong manok. Kasi nakukuryos kasi ako bakit may open air. Pero hindi siya sinasabing sinyal kasi marami akong nakikita niyan. Gusto ko lang talaga magpadami ako ng manok na ganun. Kasi parang kakaiba siya eh. Nabubukod tangi siya sa mga manok. Ilan lang din yung nakikita ko ng mga ganyan. So hindi din siya sinyal ha. Ulitin ko, hindi siya sinyal. Ngayon, 3 palahi na ako niyan dito. So ang una kong palahi, yung mga puti ko, lumalabas sa kanya parang nahahati, bulik. Tapos kasi bulik yung nanay, puti. So yung puti, 3 lang yung naging mana lang sa kanya, 3 piraso lang. Tapos yung iba, normal lang siya, yung hindi siya open air. Ito yung isa sa mga kapatid ng manok na yung una kong pasisiw. So ito yung mga ka-Islao, ayan. Magaganda din ang lahi niya. So dahil White Kilso yung tatay, yung anak puti din yung paa. Ayan. Maganda rin ang hitsura, tingnan nyo. Malupit, haba ng kaso nga lang sobrang tapa nga nila. Hindi totoo yung may nagko-comment na may nagko-comment sila na tawag yan, hindi naglalaban. Hindi po totoo yun. Ito nga, nagpapatayan na sila eh. Ano yung mukha niya nagpapatayan na sila mga ka-Islao. So matapang talaga yung manok na yung nag-comment din na 1 year na daw yun sa kanya, hindi pa naglalaban. Talagang sadyang may manok na ganun mga kapatid. May manok talagang ganun. Kasi mayroon kami ditong pumpkin dati, 2 years na mahigit yun. Pinipili lang yung lalabanan kahit nga sa babae ayaw niyang maglaban minsan. Tapos pag dinayo mo siya, lalo hindi siya naglalaban. So ito yung anak. Ba mga ka-Islao, itong unang palahi ko sa open air, kaso nga lang hindi siya tuloy-tuloy na pangitlog. So yung mga nagsasabi diyan na sa basaan, tawag diyan, mahina sa basaan, kung ano-ano pa, hindi po totoo 'yun. Talagang matatapang po sila mga kapatid. Hindi totoo na na mahina sila sa basaan. Kasi yung doon, yung kapatid ng bulik na 'yon ay nilaban ko doon sa Igay. Ay talagang halos nga hindi siya halos masugatan dahil mabilis. Hindi din naabot ng basaan. Ang manok nito, 3 lang yung pinapalahi ko. Isang dink 5K sweater na dingper, isang bulik na open air na hindi ko maintindihan yung bloodline kung saan nagmula. At itong galing sa Bulacan na
Karatsi daw yan. Skidi ang bloodline niya, Karatsi. So, di ko alam kung ano talaga yung tunay niyan. So, doon lang ako nagpo-focus. Hindi ako nagpapalahi ng maraming lahi kasi mahirap pagpatuka. Saka wala tayong budget. Wala tayong budget na pang tos-tos doon. So, yun mga kaislaw, ito yung isa sa mga inahin ko dito. So, hindi pa siya gaano... Nangitlog na kasi ito totally, pero ang problema, tumigil. Hindi ko alam kung bakit tumigil siya. O, diba? Gwapo. Ay, maganda pala. So, yun yung mga inahin ko dito na pinipili ko lang yung mga inahin ko. So, ito yung galing sa Bulacan na lahi daw. Cross ito ng Karatsi galing kay Lisa Galot. So, ngayon, kinocross ko naman siya doon sa White Kelso na manok ko dito. So, tatlo lang po ito. Tatlo lang yung inahin ko na pinagpapalit-palitan. Mahirap nga, tulad ng sinabi ko, mahirap magpadami ng manok masyado. Kasi limitado lang yung space ko. May malaking space nga sa Bulacan. Ang problema, walang magbabantay doon ka. Papabayaan. Mas maganda talaga, tutukan mo yung Kung nandyan ka, mas maganda. Kung wala, mahirap din. So ito, bata pa to, manok na to. Ang problema nga, tumigil siya sa pangitlog. Hindi ko alam kung bakit. Karena siguro sobrang taba. Kasi mataba siya masyado. So, continuous ko to kapag papaupo na siya. So, ngayon, nakasalang dingper sweater, 5K sweater na dingper. So, yun mga kaislaw. So, maraming nagko-comment nga kung ano-ano lang. So, isa lang yung masasabi ko sa inyo mga kapatid. I-try nyong mag-breed ng manok sa kanyang malalaman. Huwag kayong paniwala doon sa sinasabi nila na ganito, ganyan. Lalo na sa mga malalaking farm. Nagsasabi sila na ganito ang gawin, ganyan gawin. Hindi yun. Ang pinapalabas nilang kwento ay talagang yung okay. Pero yung mga negatibo, tinatago nila yun. Eh siyempre, masisira yung nila doon. Masisira yung image nila. So yun, continue tayo mga kaislaw. So yun nga, tulad ng sinabi ko, huwag ko kayong maniniwala doon sa mga sabi-sabi ng iba, yung mga piling magaling. So ako, hindi rin ako magaling, pero at least sinisikap ko tulad nito, nagpapalahi ako. Doon, kung magbe-breed ka talaga, doon mo malalaman kung ano yung maganda at hindi maganda sa pagbe-breed. Kung ikaw mismo talaga. Hindi yung nakadepende ka sa mga sabi-sabi lang ng iba. Hindi ho epektibo yun. Dahil unang-una, lahat yan, hindi naman nila sinasabi lahat. Ang sinasabi nila, yung negative info lang, ay positive info. Yung negative info, hindi ho nila sinasabi yon. So ako, nararanasan ko yan kasi tulad ng sinabi ko sa inyo, sarili ko mismo ang nagbe-breed ako sa sarili ko. So yun, kaya alam ko kung ano yung kahinaan ng manok ko at saka hindi. So tulad ngayon yung mga ibang manok ko ito sinisipon, may sakit. Kasi kapag hindi mo nga tutukan o naanuhan ng mga vitamins, so makukompromiso sila. So magastos. Yung iba, tumatawa lang kasi ito ganyan-ganyan. Hindi. Try nyo. Kasi sa Bulacan, mga kaislaw, meron din ako mga oriental na chicken doon. Yung Siamo, cobra na manok. Walang balahibo dito. Meron ako niyan sa Bulacan. Itik, pabo. Kaya nga itong Panabong, pinunta ko dito kasi doon pinapatay ng pabo. May pato, ganyan. So yun, kaya matagal na rin akong nagbe-breed. Kaya alam ko yung tama at saka hindi tama sa pagbe-breed. Kasi kung basta-basta ka lang subo ng subo, wala. Sasayang ka lang ng pira. So hindi basta-basta yung pagbe-breed ng manok mga kaislaw. Matagal na proseso bago ka makapagpalabas ng sarili mong kulay o bloodline o ganyan. Matagal na proseso. Hindi ho basta-basta na tulad nyo sa akin ito, binabalik-balik ko sa tatay. Yung anak niya, binalik ko sa tatay. Tapos yung anak uli ng anak niya, babalik uli sa tatay. Ganun ang ginagawa ko dito. So yung mga open air ko dito na manok, unang sisiw niyan, hindi siya ganun. Hindi siya lahat ng mana sa tatay. Iba-iba. So yun, iba-iba yung niya, iba-iba yung nalabas. Although yung nanay, yung tatay niyan at saka yung nanay bulik, ang tatay puti, parang pinaghati.
Ngayon, gusto ko talaga magpalabas ng lahat. Ganun, open air, kaya binabalik-balik ko siya. So, ang anak, ibabalik ko sa nanay kung buhay pa yung nanay. Pero kung hindi na, kasi matanda na rin yung nanay, hindi doon tayo sa anak sa anak. Doon tayo magpupokus. So, ganun ang pagbibreed. Hindi ho basta-basta. Yung iba tumatawa, ganyan-ganyan. Kasi hindi po nila alam yan, mga kaislaw. So, huwag natin ignore lang natin. Pero yung sinasabi nila na may isang manok na hindi naglalaban, isang taon na, totoo po yun. Yung manok ko nga dito, minsan meron akong manok dito, pumpkin, hindi naglaban, 2 taon na mahigit. Kung hindi kinuha yun ng isa sa mga kasama namin, yun yun, naglalaban na ng 2 dito. So yung mga kaislaw, sabi, hindi, tulad dito na, nakawala siya. So nilabanan niya yung inahin doon. So hindi siya totoo na hindi siya naglalaban. Naglalaban talaga. Matatapang sila, kaya pinagbukod-bukod ko, nagbubugbugan. Nagbubugbugan ito sila. Kaya pinaghiwa-hiwalay ko na, magkakapatid. Madami kasi magkakapatid to, ito lang yung natira. Ay, natira. Nagmana sa nanay. So ngayon ito, ibabalik ko sa nanay. Kapag pwede na siyang pag 1 year na ito, siguro ibabalik ko ito sa nanay. Ganun lang ang proseso. Ganun na magpalahi. Tiyagaan din. So hindi ko lang kang tiyaga, wala. Tapos hanggang sa bibili ka na lang ng bibili ng mga mga manok kasi wala ka naman tiyaga magpalahi. Kung gusto mo talaga ng sarili mong yun, magpalahi ka. Ako bumibili ako kaislaw ng mga manok. Tulad itong broodcock ko at saka yung inahin. 2 ditong binili kong inahin. Yung isa binigay ng kumpare ko. So yun lang yung inahin ko dito. Yung iba naman dito yung mga inahin yan, mga pasisiw ko na dito yan. Mga kapatid dito ng White Kills ko rin. So yun lang yung mga niyan. Pinamimigay ko yung ibang inahin. Iba kinakatay ko. So balikan natin sa mga hindi naglalaban. Pag mayroon kayong manok na hindi naglaban, na tanda na, so, katayin nyo na. Sasayang kayo ng magsasayang lang kayo ng pira, patuka. So yun mga kaislaw. So hanggang sa muli. So kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel mga kaislaw, please like and subscribe. Comment na rin kayo kung saan nagmula talaga itong bloodline ng open air na manok. Sabi nila Clipper daw So hindi ko alam. So bye bye.